Wonder Woman versus Supergirl. Dalawang pinakamakapangyarihang babae sa DC Comics ay maghaharap na ngayon. Sino ang mananatiling nakatayo? Sino magwawagi? Malalaman natin ngayon. Ipinanganak kay Reyna Hippolyta at pinagpalaan ng mga Diyos ng Griego upang maging kasing ganda ni Aphrodite, kasing talino ni Athena, mas malakas kay Hercules at mas mabilis kay Mercury. Si Diana ng Themyscira ay isinilang na nakatagdang maging dakila. Isang mapagpasyang araw, isang piloto ng US Air Force na nagngangalang Steve Trevor ang aksidenteng bumagsak sa praisong isla ng mga Amazon na Themyscira. Nahumaning sa ideyang makita ang mundo. Nakipagpaligsahan si Diana sa mga Amazon para makuha ang karapatang ihatid si Trevor pabalik sa Estados Unidos. Nanalo siya at iginawad sa kanya ang kanyang natatanging balute, espada at laso na hinubog mismo ni Hephaestus bago niya dalhin si Trevor sa mainland. Nakita ni Diana ang kaguluhan sa mundo, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang pambihirang kakayahan para labanan ng kasamaan at ipagtanggol ang mga inosente. Si Wonder Woman ay isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa mundo. Walang duda, isa si Wonder Woman sa pinakamalalakas na bayani sa DC Comics pagdating sa pisikal na lakas. Kapantay siya ng mga Kryptonian tulad ni Superman at ng mga Diyos gaya ni na Ares at Hercules. Bata pa lang siya, nadurog na niya ang mga meteor. Isa siya sa ilang tao na kayang igalaw ang mga planeta gamit ang kamay. Nakita na natin siyang nakipagtulungan kina Superman at Green Lantern para igalaw ang buwan noon. Tumulong kina Superman at Martian Manhunter para igalaw ang daigdig. At tinulungan niya si Superman na buhatin si Spectre noon, na kasing bigat ng walang hanggan. Sa lakas at kapangyarihan ni Diana, malino na kaya niyang magpakawala ng malakas na suntok. Nakipaglaban siya kay Supergirl, nakipagsabayan kay Power Girl, nasaktan niya si Darkseid at Doomsday, napabagsak niya si Black Adam at Green Lantern. Minsan pa nga, nadaig niya sa lakas si Superman mismo. Oo, walang duda. Si Wonder Woman ay isa sa pinakamalalakas na bayaning nabubuhay ngayon. At dahil napakalakas niya, syempre, kaya rin ni Wonder Woman tumanggap ng matitinding suntok. Kaya niyang tiisin ang mga suntok at atake mula kina Superman, Supergirl, Zod, Doomsday, Green Lantern, Shazam, at pati na rin si Darkseid. Walang sapat na lakas sa kanila para tuluyan siyang hindi na makabangon. Patuloy lang siyang babangon at lalaban sa bawat pagkakataon. Kaya niyang tiisin kahit malalakas at malapit na pagsabog na kayang sumira ng universo. Kayang-kaya niyang mabuhay sa loob ng mga black hole at mas matibay pa si Diana lalo na kapag may suot siyang bracelets of submission. Sapat ang lakas ng mga pulseras na ito para harangin ang omega beams ni Darkseid ng madali. Hindi siya nasaktan kahit tinanggap niya ang malakas na atake mula sa pinagsamang kapangyarihan ng lahat ng mga Diyos ng Olimpo ng sabay-sabay. Sobrang tibay ni Wonder Woman. Siguradong isa rin siya sa 10 pinakamabilis na bayani sa buong DC. Sa marami nilang laban, halos kapantay niya si Superman. Sabi pa ni Batman, mas maganda ang reaction time niya. Napatunayan ding mas mabilis si Diana kaysa kay Supergirl. Kaya niyang tamaan si Reverse Flash kahit nakapiring. At palaging lumalabas ang bilis niya sa halos lahat ng laban na sinalihan niya. May kahanga-hanga ring pagkakataon na na-block niyang bahagi ng Shattered Gods. Ito ay trilyon-trilyong iba't ibang piraso na papalapit sa kanya at naglalakbay sa buong universo nang mas mabilis pa sa liwanag. Sobrang bilis niya. Pero habang si Wonder Woman ay talagang malakas sa pisikal, isa sa pinakamalaking bentahe niya sa anumang laban ay ang sarili niyang galing at kakayahan sa pakikipaglaban. Isa siya sa pinakamahusay na mandirigma sa DC Universe, kaya niyang labanan ng karamihan sa mga miyembro ng Justice League kahit nakapiring. Kaya niyan lumaban kina Zod at Faora ng sabay. Nakipaglaban siya kay Ares, ang literal na Diyos ng digmaan, at nakipagsabayan pa siya kay Superman ng maraming beses. Sa katunayan, may mga pagkakataon na si Batman ay pinili si Wonder Woman kaysa kay Superman para sagipin ang sitwasyon dahil sa perpektong kombinasyon ng kanyang lakas at kakayahan. Hindi lang mano-mano lumalaban si Diana. Lagi rin siyang may dalang maraming makapangyarihang sandata sa laban. Tulad ng Lasso of Truth,
Isang lasong hindi mapuputol na tunay na eksperto si Wonder Woman sa paggamit nito sa laban. Ang espada niya ay kayang humiwa hanggang sa antas ng atomo at makasakit sa mga nilalang na kasing lakas ni na Darkseid at Doomsday. Tulad ng nabanggit, kaya ng Bracelets of Submission harangin halos lahat ng papunta sa kanila. Si Wonder Woman ay isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa DC Universe. Kasama siya sa mga tulad din na Shazam, Martian Manhunter at maging si Superman mismo. Madalas hindi napapansin si Supergirl na yon. Pag narinig ang pangalan niya, iniisip agad ng tao na isa lang siyang babaeng Superman. Gets ko. Pero kung titinan mo ang nagawa ni Kara Zor-El sa comics, kahanga-hanga talaga. Ganito kasi ang hindi napapapansin ng mga tao tungkol kay Kara. Hindi siya kopya ni Superman. Mas matanda pa nga siya kaysa sa kanya. Lumaki siya sa Krypton bilang isang teenager. Nabuo ang kanyang mga kalamnan sa ilalim ng mas mabigat na gravity ng Krypton at sinanay sa pakikipaglaban bago pa man siya nagkaroon ng mga kapangyarihan. Nang ipadala ang kanyang rocket papuntang daigdig, ilang taon itong naglakbay sa malalim na kalawakan. Patuloy na sumisipsip ng radyasyon mula sa dilaw na araw. Dumating siya ng puno ng lakas na di naranasan ni Superman. Wala siyang dekadang pagsasanay na nagsasabing mag-ingat sa tao. At ginamit lang niya agad ang kapangyarihan niya. Ipinaliwanag lahat yun ni Superman. Mukha lang mas malakas si Kara dahil natutunan ni Superman na magpigil at hindi siya. Mahalaga ang pagkakaibang yon kaysa iniisip ng tao. Ano nga ba ang kaya niyang gawin? Sa simpleng antas, kaya niyang buhatin ang milyon-milyong tonelada. Alamang na yun pa lang ang pinakamababa dahil lumalakas pa siya habang sumisipsip ng solar energy at bihira siyang mapuwersa sa sukdulan ng lakas niya. Mas mabilis siyang nakakarating sa source wall sa dulo ng universo kaysa kay Superman. Mabilis siyang mag-react kaya nasalo niya ang Omega Beams ni Darkseid ng real time. Mga energy blast na sumusunod sa target kahit sa ibang dimensyon at binabago ang molecular na estruktura kapag tinamaan. Nabuhay siya matapos ang magkakasunod na atake sa Woman of Tomorrow na hayagang sinasabing kayang sumira ng mga galaksya. Hinaya niya makatanggap ng suntok mula kay Doomsday na pumatay kay Superman at lumaban pa rin. Mabilis ang kanyang isipan, kaya niya mag-input ng ilang quintillion na linya ng code sa isang kisap mata. Mas mabagsik din siya kaysa kay Superman. Personal siyang sinanay ni Wonder Woman at wala siyang ugali na maghinay-hinay sa gitna ng laban. Si Supergirl, sapat ang lakas niya para paduguin si Superboy Prime. Kung hindi mo siya kilala, si Superboy Prime ay isang bersyon ni Superman. Baligaw ng landas, naging isa sa pinakamapangganib sa kasaysayan ng DC. Sumira ng maraming universo, sinuntok ang pader ng realidad, at binago ang takbo ng comics gamit ang kamao. Libo-libong Green Lantern Corps ang natayo ng 300 milyang pader ng enerhiya para pabagalin siya. Pero nilakad lang niya ito na parang normal lang. Ang makagasgas kay Superboy Prime ay halos walang nakagawa sa DC, pero nagawa ito ni Supergirl. Nabasag niya ang balat ni Darkseid gamit lang kamay niya at nasaktan ng pinuno ng Apocalypse. Minsan, dehado si Superman laban sa isang pinagsanib na nilalang ng 3 Kryptonian. 3 kriminal mula sa Phantom Zone ang nagsani bilang isang makapangyarihang nilalang na may lakas ng 3 Kryptonian at tinawag si Kara dahil siya lang ang kayang magbago ng sitwasyon kapag hindi na niya kaya. Minsan, naging Red Lantern si Supergirl at nilabanan niya ang buong Green Lantern Corps ng sabay. Naglaba siya ng Napalm Hot Plasma, binuhat ang Ocean Liner at hinampa si Superman dito. Bilang Red Lantern, tinanggal lahat ng panloob na limitasyon na inilagay ni Supergirl sa sarili niya. Lumabas ang isang bagay na kinilala ng Justice League bilang tunay na banta. Sa wakas, nakalaban na ni Supergirl ang Anti-Monitor, isang nilalang na sumira ng maraming universo. Lumipad siya patungo sa kanya gamit ang buong lakas. Winasak ang makinang wawasak sa mga natitirang daigdig, nabasag ang balute, at pinugbog siya hanggang napilit ang tumakas bilang enerhiya. Wasak ang katawan niya. Napatakbo niya ang pinakamapanganib na nilalang na ginawa ng DC noon. Ikinamatay niya yon, pero siya ang nagwagi. Iyan ang totoong larawan ni Supergirl. Hindi siya sidekick, hindi siya diet Superman. Isa siyang mandirigma na kapagpadugo sa mga sumisira ng universo, humarap kay Darkseid at tinalo ang Anti-Monitor sa suntukan. Ang huling anak na babae ng Krypton.
Isa sa pinakamakapangyarihang bayani na nilikha ng DC Comics sa kanilang mga pahina. Sino kaya ang mananalo? Sige, himayin natin ito. Umpisahan natin sa lakas dahil pareho silang sobrang lakas. Kayang buhatin ni Supergirl ang milyon-milyong tonelada. Napadugo niya si Superboy Prime. Nabasag niya ang balat ni Darkseid gamit lang kamay niya. Binangga niya si Superman ng ocean liner, sinuntok hanggang tumago sa Great Wall of China at napalipad sa bawat suntok. Hinarap din niya ang anti-monitor. Kahanga-hanga talaga ito. Kasabayan lang ni Wonder Woman si Supergirl. Sinuntok ni Diana si Batman na may puspos na kapangyarihan ni Superman papuntang buwan. Binasag niya ang Chronos Scepter gamit ang kamay at sinabing matibay ito para maglaman ng puwersang kayang sumira ng universo. Gamit ang laso, naitali niya ang araw at naitulak ang mundo. Napabagsak niya sa isang suntok ang mga makapangyarihang bayani tulad ni Big Barda. Natalupa nga niya si Zeus at naputol ang kanyang binti. Si Wonder Woman ang nagsabing halos pantay sila ng lakas ni Supergirl na pinatunayan sa comics. Gayunpaman, sa bilis talaga lamang si Supergirl. Lumilipad si Kara papunta sa Source Wall, dulo ng universo, nang mas mabilis kay Superman. Nasalo niya ang Omega Beams ni Darkseid sa mismong sandali. Kaya niya mag-input ng quintillion na linya ng code sa isang kisap mata. Di hamak na mas mabilis siya kaysa sa liwanag. Malayo talaga ang agwat. Mabilis si Wonder Woman. Taglay ang bilis ni Hermes. Nakipagkarera na siya kay Flash at napakahusay ng mga reflex niya sa labanan. Pero hindi pa rin niya natutumbasan ang bilis ng Kryptonian at mahalaga ang agwat na ito sa laban. Pagkatapos, tibay pa rin. Pareho talagang matindi ang dalawang babaeng ito. Kinaya ni Supergirl ang sunod-sunod na atake na kayang sumira ng mga galaksya, pati mga suntok mula kay Doomsday at Superboy Prime. Isa siyang Kryptonian sa ilalim ng dilaw na araw. Hindi siya tinatablan ng pinsala at halos walang katapusan ang stamina niya. Kaya ito ni Wonder Woman, natanggap niya ang buong lakas ng Heat Vision Blast mula sa infected na Supergirl at nakalakad palayo ng walang galos. Natanggap na niya ito mula kay Superman, kay Darkseid, kay Doomsday at mula sa mga Diyos. Pareho silang halos imposibleng patumbahin. Ngayon, pagdating sa mga kapangyarihan, si Supergirl talaga ang nangungguna. Si Kara ay may heat vision, freeze breath, x-ray vision, super hearing, super breath, at iba pang kapangyarihang pandigma na wala kay Diana. Walaking problema ang heat vision dahil range attack ito at wala ring may papantapat si Diana mula sa malayo. Ang freeze breath naman, kayang magpababa ng temperatura hanggang absolute zero na walang bracelet na panlaban. Mas marami talagang kagamitan si Supergirl. Pero ganito yan, may mga sandata si Wonder Woman. Dito pwedeng tuluyang magbago ang laban pabor sa kanya. May dala si Wonder Woman na God-Killer Sword na hinubog ni Hephaestus. Mahiwaga at kayang pumatay ng anumang dibinong nilalang. Nahiwa dati ng espada ang balat ni Superman. Ginamit niya ito para puturin ang binti ni Zeus. Kung nagawa niya yun sa hari ng mga Diyos ng Griego, siguradong problema rin ito para sa Kryptonian. Meron siyang lasso of truth, hindi nababali. Isang bagay na kahit si Superman ay hindi makatakas. Kapag naitali yun kay Kara, mag-iiba ang laban. May bracelets of submission siya na kaya mag-deflect ng energy attack. Kaya humina ang epekto ng heat vision. Pati tiyara niya pwede niyang gawing sandata na baka hindi kayang tapatan ni Supergirl. Anumang dala ni Diana ay sigurado magagamit laban kay Supergirl. Ganyan ang resulta kapag libu-libong taon kang lumalaban sa Diyos at cosmic na nilalang. Kung pag-uusapan ng kasanayan, panalo si Wonder Woman dito at hindi ito dikit. Si Diana ay nagsanay sa pakikipaglaban ng daan-daang taon. Tinawag pa siya ni Batman bilang pinakamahusay na melee fighter ng DC. Taglay niyang tactical na talino ni Athena bilang banal na biyaya, kaya mahusay siyang bumasa ng kalaban at makakita ng butas sa depensa. Nakipaglaban na siya kina Ares, Darkseid, Cersei at Doomsday. Naimbento niya ang iba't ibang teknik sa labanan na inaaral pa rin ng ibang karakter sa DC hanggang ngayon. Hindi ganun si Supergirl. Sanay siya sa Kryptonian martial arts at si Wonder Woman ang nagturo sa kanya. May karanasan siya, pero bata pa at madaling madala ng emosyon. Ang naturayang ugali dito ay maging agresibo at mabilis. Talunin ang kalaban gamit ang lakas kaysa sa galing. Sa karamihan ng tao, sapat na yon.
Pero laban mismo kay Wonder Woman, matatalo siya dahil doon. Ngayon, punto pabor kay Supergirl. Mas mabili si Supergirl at kaya niyang gumalaw at umatake na hindi kayang tapatan ng reflexes ni Wonder Woman. Hayaan niya magpatama ng daan o libong suntok bago makaresponde ang kalaban. Magiging problema ang kanyang heat vision sa buong laban. Kayang harangin ng pulseras ni Wonder Woman, pero kailangang aktibo si Diana sa pagharang at hindi lahat ng parte natatakpan sabay-sabay. Nagbibigay lang ng range at versatility ang powers niya. Freeze breath, heat vision. Walang tunay na range attack si Wonder Woman na kaya maging banta kay Supergirl sa level na igagalang niya. At kung si Supergirl ay magbibigay talaga ng lahat mula sa simula, buong bilis, buong lakas, walang pag-aalinlangan. Baka hindi niya bigyan ng pagkakataon si Wonder Woman na maggamit ang kanyang mga sandata o ang kanyang kakayahan ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit mas kapanipaniwala ang kaso ni Wonder Woman at nakabase ito sa totoong nangyari sa mga comics. Hindi pa natatalo si Wonder Woman kay Supergirl sa laban kung saan talagang sinusubukan niyang manalo. Ginagamit ni Diana ang padalos-dalos na ugali ni Kara laban sa kanya. Hindi niya sinubukang tapatan ang lakas o bilis ni Supergirl. Binasa niya ang laban, hinaya ang mapagod si Supergirl at pinabagsak ito sa lupa kung saan kailangan. Ganyan ang resulta ng libu-libong taong pakikipaglaban para sa'yo. Totoong may agwat sa bilis dito, pero nakalaban na ni Wonder Woman ang mas mabilis na kalaban sa karera niya. At hindi niya napapanalunan ang mga laban dahil sa bilis. Nanalo siya dahil alam niya ang gagawin ng kalaban bago pa man ito mangyari. Totoo ang karunungan ni Athena. Ito ang kakayahang magproseso ng laban sa antas na halos hindi na mahalaga ang anumang pisikal na kakulangan. Hindi kailangan ni Wonder Woman na mas mabilis kaysa kay Supergirl kung alam niya kung saan tatama ang suntok nito. Ang pamunahing problema ni Supergirl kay Wonder Woman ay ang kanyang pabago-bagong emosyon. Magiging kahinaan nito laban sa pasensyosong tao na maaring magsamantala. Todo bigay, mabilis kumilos at emosyonal si Kara. Nabasa ni Diana yon, kontrolado niya ang laban. Hindi niya pinapayagan si Kara na magbigay ng presyon. Ginagamit niya ang espada at laso sa tamang oras para tapusin ito. Malaki ring pagbabago ang mahiwagang sandata. Ang God-Killer na espada ay kayang humiwas sa mga Diyos at ang laso ay nakagagapos sa mga bagay na hindi man lang kayang baliin ni Superman. Napipigilan ng pulseras ang heat vision. Oo, panalo si Wonder Woman. Mahigpit ang laban ni Supergirl sa simula dahil sa bilis at lakas niya, na siya mga totoong problema. Pero tinalo na siya ni Wonder Woman sa bawat subok niya. Pareho lang palagi ang dahilan. Si Supergirl ay may lakas. Si Wonder Woman ay may lakas at libu-libong taon ng karanasan kung paano ito gamitin. Si Wonder Woman ang nananalo. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mo ang video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mo mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.